Maraming salamat po sa pag-play ng video na ito. This is Sir Jeff again, and we're going to solve this problem. The selling price of 10 articles is the cost price of 15 articles. Find profit or loss percentage. So, how do we solve this one? Let us try to determine first kung kumita ba tayo o nalugi. Based from the problem, ang sabi, nagbenta daw tayo ng 10 article at nabawi daw natin agad yung puhunan natin dun sa 5 article. Or sa kabaliktaran naman, bumili tayo ng 15 article, 10 pa lang yung nabebenta natin, nabawi na natin yung puhunan dun sa 15. Ibig sabihin, kumita tayo dun sa, magkakaroon tayo ng profit dun sa 5 natitirang hindi pa nabebenta. Therefore, that is considered is a profit. But the question here is we're going to look for the rate of the profit. So, paano natin isosolve yun? So, yung rate ng profit is equivalent to parang yung part and whole relationship lang, di ba? Yung parte na kinita natin divided by the whole o yung kabuuan ng capital natin. So, paano natin makukompute ito ngayon? Wala nga na tayong presyo dito. Hindi natin alam kung kano yung bawat isa. How can we determine yung amount ng profit? Saka hindi din natin alam man lamang kung magkano yung capital. There is an accounting technique here to get the ratio of this information, which is to give an assumed price for the article. Ilagay natin na yung presyo ng article natin, halimbawa is 100 pesos. You can try any other values, kaya lang, mas madali kasi at mas realistic kung gagamitin ko is yung 100 pesos. But you can use any other numbers. The same din po yung makukuha niyo yung rate doon. You can use 10 or some values na mas madali kayo magmo-multiply or magko-compute. So again, our assumed price here is 100 pesos. Based from that assumed price, we can already derive how much is our capital. Para lang magkaroon tayo ng comparison kung magkano yung tubo at kumpara dun sa kapital. So, ang article na binili natin is 15, i-multiply natin yan by the assumed price of 100 pesos. Ibig sabihin, namuhunan tayo ng 1,500. Okay, clear tayo doon. Ngayon, ang sabi dito, 10 pa lang daw yung nabebenta natin, nabawi na natin yung puhunan. So, that is actually our selling price, yung binibenta na natin. So, ang binenta natin ay 10 at nabawi na natin agad yung puhunan natin na 1,500. So, based from that information, pwede nating malaman kung magkano ang selling price ng bawat isang article. So, how do we compute it? So, kunin lang natin yung selling price, tapos, i-divide natin yan by 10. Kasi ito yung total selling price for the 10 articles, which will give you 150 pesos each. So, yun yung benta natin. Ang bili natin, 100 pesos. So, based from that information, pwede na natin isolve yan yung ratio na itong dalawa, di ba? Pero para mas malinaw lang, kunin natin yung actual na profit ng lahat-lahat nating nabenta. So, di ba may 15 piraso tayo? Tapos yung 10 pa lang daw yung nabebenta natin, kumita na tayo. Ibig sabihin, may 5 piraso tayong natitira as our profit. Pero ito yung number of item lang. Para makuha natin yung actual profit, we have to multiply it by the amount or the price ng benta natin, which is 150 pesos ang benta natin, di ba? So, yung 5 piraso na binenta natin ng 150, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng tubo na 750 pesos. Right? So, ngayon, alam na natin kung magkano yung tubo natin, yung actual na amount, at saka yung capital natin. Pwede na natin i-substitute yan dito. Yung profit natin is actually 750. Tapos, yung puhunan natin is 1,500. Which will give you 1/2 to, di ba? Or equivalent na sa 0.5 or equivalent sa 50%. So, kalahati pala yung ating tinubo. Right? So, I hope this been informative for you and I thank you for viewing.